Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon araw ilalahad ko ang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang I have finished the race. No? So yung scripture po natin ngayon is 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7. And sinasabi po dito is, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith." Yung teaching po natin ngayon is, number 1, Paul fought the good fight. No? Si Apostol Paulo daw ay pinagbuti niya yung pakikipaglaban. Then, yung word dito na sinasabi ko kanina is, which is drink offering. Ito yung nagpapakita si Apostol Paulo na yung entire life niya is hindi mahalaga. No? Ang mahalaga yung sinasamba niya. Kaya willing siya i-give up yung buhay niya. Yung drink offering yung sinasabi dito is yung mamahaling alak, pabango, etc. na ibubuhos mo no, sa yumao mong kamag-anak or what, para mapakita mo na mas mahalaga sila kaysa sa alak na yung mamahalin. No? Sinasabi dito na sa lahat ng hamon ng buhay is nalalagpasan niya with God. Syempre kasama niya si God yun, kaya nalalampasan niya yung hamon ng buhay. No? Nilalabanan niya sa pamagitan ng biyaya ni God, no? Sa tulong ng lakas at binigay ni Jesus yung napagtagumpayan niya. So sinasabi ko nga dito, so sa lahat ng hamon ng buhay, binibigyan siya ni Jesus ng biyaya, sa lakas tambay ipaglaban no, sa iba, at lahat ng yun is napagtatagumpayan niya. Next is Paul finished the race. Ito yung sinasabi na natapos na yung dapat takbuhin, no? Ito yung missionary journeys, no? Maraming inikot na bansa si Timothy, no? Para ang mission niya is ipangaral yung salita ni God, no? Nakarating siya sa iba't ibang bansa, at lastly, gusto niya makausap yung emperor, yung magpapapugot sa kanya ng ulo. So, dito, Paul finished the race. Kumbaga, natapos niya na yung mission niya sa buhay na ipangaral yung salita ng Diyos sa lahat. No? Next is Paul kept the faith. No? Dito is araw-araw na nasa panganib nga siya kasi di ba naglalakbay siya sa iba't ibang bansa or iba't ibang bansa. So araw-araw nasa bingit siya ng kamatayan, hinahagupit siya ng iba't ibang Romano, ganyan, tapos nawasak pa yung ilang barko yung nawasak, no? So, naranasan niyo yung iba't ibang kahagupitan, no? But kept the faith, no? So, dito is nanatili talaga yung pananampalataya ni Apostol Paulo, no? So, si God yung nagpapalakas, and si God din yung keeper of the faith. Sa buhay natin, if tayo yung nasa sitwasyon ni Apostol Paulo, na araw-araw nasa bingit ng kamatayan, no, araw-araw nasa kapahamakan yung buhay. Araw-araw parang 50-50 yung buhay na nanganib, no, sa bawat araw na pinupuntahan niya. Siguro nag-give up na tayo kung tayo yun, no? Kasi tayo mahina tayo eh. Kasi pag wala sa si Jesus, mahina tayo. Pero sa lahat ng yon is umaasa tayo sa biyaya ni God na magpapalakas sa atin. Ito yung maganda dun, no? Na alam mo na sabingit ka na ng kamatayan, pero yung di ka sumusuko sa biyaya na ibibigay sa ni God. Lagi natin daan na si God yung ipapalakas sa atin, no? Paul finished the race, Paul kept in the faith, and Paul fought the good fight, no? Bilang application, no? Point 1 is start our journey with the end in mind. So, daw tayo, kapag, bagong Kristiyano, nagsisimula pa lang tayo, dapat alam na raw natin yung dulo. Yung dulo dapat is yung mapapasabi ka na, Lord, I have fought the good fight, daw ganun, by the grace of God, I have finished the race, and I have kept the faith, no? Ito po yung sinasabi dito, no? Kapag nagsisimula pa lang tayo, alam na natin yung dulo, no? Kung nagsimula pa tayo manampalataya kay God, dapat alam mo na ito yung gusto mong sabihin bago matapos yung buhay mo na, Lord, thank you, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have
kept the faith, no? Ito dapat yung masasabi natin in the end of our life. Next is, seek to be a servant of King Jesus, no? Sa buhay natin, pa natin masasabi na tayo yung servant ni God hanggat di pa tayo nakaka-enkwentro na sitwasyon with God, no? Dito is talagang, sa enkwentro na to, ibibigay talaga natin yung buhay natin, yung buong buhay natin kay Lord, at mas lalo pa natin siya paglilingkuran at magiging manampalataya kay God, no? Mas lalakas pa yung pananampalataya natin sa Kanya. So, naisin natin na maging tagapaglingkod na ating Panginoon through tunay na enkwentro na sa ating buhay na ibibigay niya. Kapag naka-enkwentro ka na with God, masabi mo na, ito na yun. Ito na yung masabi ko na servant ako ni God, no? Kasi nga, nakatagpo tayo na enkwentro with God. So, lastly is, save the productive day at a time. So, dito yung goal natin is everyday productive tayo. Bawat araw na ino-offer natin sa Panginoon, araw-araw ino-offer natin sa Panginoon yun, no? Na maging productive tayo, mabigay natin yung best natin bilang paglilingkod kay God, no? Araw-araw buhay natin is kay God, hindi lamang Sunday. Kasi sinasabi ko na hindi lang Sunday dapat yung maglilingkod tayo kay God, kundi buong araw, no? Monday to Sunday kasama natin si God, no? Ito yung sinasabi na 100% buhay mo na ibibigay sa Panginoon, fully work of labor, diba? So, buong buo ng buhay natin isibigay natin kay God. At pag naipon daw natin yung araw-araw na productive tayo, masabi natin in the end, our life is nagawa natin yung best natin bilang tagapaglingkod ni God, no? At naging makabuluhan yung buhay natin, and naging makabuluhan yung buhay natin para sa ating Panginoon. So, ito daw po is save the productive day at a time, no? Lagi nating isama si God sa mga gawain natin. Lagi natin siya isentro, no? Huwag natin hayaan na isang araw lang tayo maglilingkod sa Kanya, kundi araw-araw, no? So, ito po yung aking tutunan sa daily devotion. Thank you po sa pakikinig. Sana ma-apply po natin yung teaching and application sa ating buhay. Ayun naman po, at maraming salamat. At God bless po sa ating lahat.